O dahil nga, 'di ba, sabi ninyo, o sabi nung kaninang nag-comment, wala naman daw nagkakatotoo. Eto po, meron pong mangilan-ngilan mga kababayan, no, na kongresista na naniniwala po, eto na ayan, kailangan pabalikin na po, rejoin na tayo sa ICC. Sabi nung madami po ang umiidolo dito mga kababayan, kay Congresswoman Jerbil Luistro, mga bossing. Sabi dito, a nation of laws, not of men. Luistro calls for PH, Philippines, no, to rejoin ICC. Ayan, naku po. Hindi kaya dito lalong kinakabahan si Bato de la Rosa, mga bossing? Ano po? Si dating Pangulong Duterte, sabi, sige, ICC, bahala kayo. Pero parang labas lang ho sa ilong yun, mga kababayan. Alam nyo yung mga naging pahayag po ng dating Pangulong Duterte doon mismo sa Senado, malamang sa alamang po yun, magagamit po yun ng International Criminal Court, no? Laban po sa kanya. At eto pa, mga boss, eto pa, narinig nyo po yung sinabi ng Department of Justice Secretary na si Boying Remulla, maaari at malaki ang posibilidad na makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. Bakit daw ho? Kasi nakikita nila na madaming humihingi ng hustisya. At itong hustisya na to, masyado na pong mahaba ang panahon na hinihintay, mga bossing. Kaya, kung sila pa daw po ang mag-iimbestiga, no? Matatagalan kasi mag-uumpisa muli sa umpisa. Hindi kagaya ng ICC, mga bossing, matagal na pong nag-iimbestiga. Matagal na pong tinitignan, no, yung mga legal na proseso. So, kapit na sila doon, 'di ba? Para yung ating mga kababayan nalabag po, nalabag ang karapatang pantao, makamit agad ang hustisya. Di ho ba, mga kababayan? Sabi nitong si Nelnel 13, Dutar forever. baka tayo sabihin yan. Ano daw po ito, mga bossing? Punta ako dito. Luistro made a statement after the European Union urged the Philippines to reconsider its 2019 withdrawal from the ICC. Kung ganyan po ang maririnig natin, mga kababayan, no? Kung ganyan po ang maririnig natin, mga kababayan, sa ating mga kongresista, sa Department of Justice, malamang po sa alamang, ngal-ngalan po ang mga DDS dito. Sabi ni IMJ, daming viewers, natatawa. Anong oras na? 12:00 na. Huwag ka mag-alala, balikan mo tong vlog na to paggising mo. Bukas, nakasalampak sa mukha mo, 50,000 ang views niyan, no? At huwag ka din mag-alala kahit hindi lumakas ang views nito, kahit konti ang views niyan, no? Ang importante, ito, palapit sa ICC yung mga iniidolo ninyo. Yan ang importante sa amin. 'Di ba? Ako naniniwala ho ako dito, mga bossing. Kumbaga, sabi nga po ni Senator Coco Pimentel III, mga kababayan, kumbaga, gumagana naman ang justice system natin. Kaya lang, mas maganda yung merong backup ang Pilipinas, no? Kagaya niyang sinasabi po ni Congresswoman Luistro, there must be a court of last resort, no? Which will complement domestic court that will investigate and, where warranted, try individual charges, no? Charged with the gravest crime of concern of the international community, namely genocide, war crime, crimes against humanity, na alam naman po natin, yan po yung ipinaglalaban, laban po kay dating Pangulong Duterte, at crime of aggression. Nakikita ko ho, mga kababayan, palapit ng palapit itong ICC. Ano po? Kung yun dati po nagsimula tayo, mga boss, na hindi natin nahayaan silang makapasok sa Pilipinas. Pag pwede sila, sabi pa ng DOJ Secretary, pag pumasok sila ng Pilipinas, okay lang kung magtutor sila. Pero pag pumasok sila ng Pilipinas at sinerve nila o kung meron silang isa-serve na warrant of arrest, kami ang aaresto sa kanila. Ganon yung pang-una po, mga kababayan. Mga ilang buwan, biglang sabi na po ng Department of Justice,
si Clavano po ang nagsabi nito, mga kababayan, spokesperson ng Department of Justice. Pag-aaralan po natin yung mga legal na proseso po kung tayo ay babalik sa ICC. O, di ba? Medyo may progression na, mga kababayan. Sumunod na mga panahon, pwedeng pumasok ang ICC. Kaya lang, hindi tutulong sa pag-iimbestiga ang Pilipinas. Ganun na. Aba, okay na. Okay na. Wala nang problema. Yung mga DDS, no? Hindi naintindihan. Ang ibig sabihin nun, welcome ICC sa Pilipinas. Mga kababayan, no? Welcome ICC sa Pilipinas. Hindi nga lang tutulong sa pag-iimbestiga. Eto na po, mga kababayan, yung huling parte. Bigla na po silang nag-announce, no? Malakas at pwedeng mangyari na ang ICC ang Pilipinas ay makikipagtulungan na sa ICC dahil nga para mapabilis na maibigay ang hustisya doon sa mga nalabag ang karapatang pantao nung dati na si dating Pangulong Duterte ay nakaupo bilang presidente. So ngayon, hihintayin namin ang pag-iyak ng mga DDS. Malamang dyan, magngangal-ngalan ho yan. Mga kababayan, huwag niyong kuhanin ang dating Pangulong Duterte. Wala nang justice system sa Pilipinas. Mga sira kasi tuktok ninyong lahat No, mga DDS, paulit-ulit, nagsusumigaw ang dating Pangulong Duterte, isog ka ba? Isog ka ba? Ano ginawa ninyo? Tatamad-tamad kayo. Hindi kayo pumunta sa EDSA. Iilan lang ang pumunta sa EDSA. Di ba? Paulit-ulit na yung dating Pangulong Duterte. Kaya ang nasabi niya nung huli, hindi na nakikinig sa akin. No? Hindi na nakikinig sa akin yung mga tao. Wala na. Wala na ho kasing Duterte power, mga kababayan. Yung mga militar, itinaas yung sweldo. Yung mga pulis, itinaas yung sweldo nung panahon na siya ay nanunungkulan. Akala ho siguro nila, mga kababayan, na pag tinaas nila yung sweldo, tatanawin na utang na loob ng mga kapulisan. Para po sa akin, mga bossing chief amo, sir, marapat lang po talaga na matataas ang sweldo at bigyan ng mga extra na sweldo yung mga kapulisan at kasundaluhan dahil buhay nila ang nakasalalay sa araw-araw na trabaho nila. Akala ng dating Pangulong Duterte, pag tinaasan ko itong mga to, pag sumigaw kami ng EDSA, ay naku, pupunta na yan. Wala. No? Sino yung pumupunta? Yung idol nila. Yung Dado ang pangalan. Retired ba yun? Baka tanggal pa nga. Walang ibang ginawa kundi, uubusin namin kayo lahat. Akala mo naman, kaya pang umubos ng tao no? Sabi ko, pikunin lang kita. Asarin lang kita ng asarin sa vlog ko, baka atakihin ka na sa puso Di ba? Mga kababayan, paano kasi itong mga DDS na to? Mahina ang mga kukote, mga aanga-anga. Pinapapunta doon sa EDSA, hindi mga nagsipunta. Wala. Kaya ang ending ho, mga kababayan, yung kanilang mautog, yung kanilang pa-EDSA, wala na po. No? Ubus po. Kaya nalungkot ang dating Pangulong Duterte, wala namang nakikinig na sa akin. Which is totoo. Mga kababayan, totoo.